Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, isa na naman pong napakagandang araw ang aking pagbati sa inyo. Although hindi po maganda na naman po itong balita po na maririnig po natin mga kaibigan. Amy Marcos, pinatanggalan po ng 13 billion na pondo ang mga beneficiaries po ng 4Ps. Ngayon po mga kaibigan, ang katanungan po dito, saan po dinala o inilipat o ginamit ni Amy Marcos yung 13 billion na pondo na yan na inalis niya na sana'y makikinabang ang mga kababayan nating mahihirap na nakikinabang sa 4Ps na yan. Okay? Panoorin po natin to courtesy of Sa Totoo Lang Extreme. 3, 2, 1. Senadora Amy Marcos, saan mo na nga ba dinala yung 13 billion na pondo para sana sa 4Ps beneficiaries? Sabi mo, pinatanggal mo ang budget para sa 4Ps beneficiaries at pinalipat mo sa ibang programa ng DSWD. Okay, wait lang. Alright, pinatanggal po ni Amy Marcos yung 13 billion na pondo na yan ng mga 4Ps beneficiaries at ipapalipat po niya sa ibang programa daw ng DSWD. Tanong, anong mga programa yon? Malalaman po natin. Ang masaklap, 900,000 beneficiaries ang hindi nakatanggap ng 4Ps nung nakaraang taon. Imagine! Almost 1 million beneficiaries mga kaibigan, 900,000 beneficiaries ng 4Ps hindi po nakatanggap nung nakaraang taon. Eh tigma magkano po ba yan? Kung di ako nagkakamali, parang 4,000-5,000 po yan. Para po sa ating mga dukhang mga kababayan, eh napakalaking bagay na po yan sa kanila. Diyan po sa halaga na 5,000, pwede ka na makapagsimula ng maliit na negosyo, pwede ka nang mag-down payment ng motor at gamitin mo sa negosyo mo, di ba? O maliit na tindahan, magtinda ka ng kung ano-ano dyan. Pero mga kaibigan, hindi na po natin maintindihan nung nakaraan. Atin pong tinalakay yung sa AKAP naman, ano? Ayaw din nilang ipatuloy kasi nagagamit daw sa People's Initiative. Ano? Pero sila dyan sa Senado, nagdadala sila ng kanilang mga witnesses. Eh, tinatanong nila, nakatanggap ba kayo ng pera? Wala po. Barangay captain ninyo, nakatanggap? Wala po. Yung mga barangay health workers, nakatanggap ba? Wala din po. At imagine guys, unti-unti pong tinatanggal yung mga ayuda para po sa mga kababayan nating mahihirap. Hindi ho ba? Hindi nila kasi maintindihan kasi wala naman sila sa sitwasyon ng mga karamihan sa mga Pilipino no? Mga mayayaman kasi itong mga to Well anyway, panoorin po natin. Dahil sa kalokohan mo. Pero ang mas masakit at dapat mong ipaliwanag sa taumbayan ang balibalita sa loob mismo ng DSWD na sa 13 billion na pinaalis mo mula sa pondo para sa 4Ps. 5 billion dito ay ipinalagay mo bilang sarili mong budget sa ilalim ng AIX. Oh, yun na. Okay, AIX. O Assistance for Individual in Crisis Situation. Okay, alright. So, dun sa bilyong-bilyong pondo na yon, 5 billion inilaan niya sa kanya pong sariling programa. Pinasok niya dun sa AIX, mga kaibigan. Ngayon, dokumentado po ba, Senadora Amy, kung saan mo ginastos? May liquidation po ba yan? Ha? Yun ang malaking katanungan dyan. Panoorin pa po natin to. Ito ba ang pinamumudmud mo ngayon sa mga tao pag ikaw ay nangangampanya sa mga probinsya para sa iyong re-election sa 2025? Okay. Siyempre, tatakbo uli siya bilang senador sa 2025, mga kaibigan. Ito po ang nakakalungkot, no? 5 million, ano? Inalisan mo ng benepisyo yung mga mahihirap na higit, lalo't higit na nangangailangan, ano, mga kaibigan, sa 4Ps. Tapos, ilalagay mo sa ibang programa ng DSWD. Tapos, yung tawag dito, susungkit ka ng 5 billion, ilalagay mo sa'yo. Wow naman! Di ba? Tapos, pagka naglibot ka, mamamahagi ko, no? Tapos, lalabas, galing sa'yo. Diba? Parang ganun ang lalabas, di wala ka na ding pinagkaiba sa, sa pinapakatangan mo. Ganyan kasi yan, diba? Ang hilig magparatang. Hindi, yung na yan, yung AKAP fund na yan, gagamitin yan sa paglikom ng perma para sa People's Initiative. Tapos ikaw din naman, kumubra ka ng 5 billion dun sa 4Ps, tapos mag-iikot-ikot ka, kunyari ay magtutulong, tapos ganun din. Anong pinagkaiba mo dyan sa mga paratang mo? O kaya ka paratang ng paratang, bakit? Ay baka yan ang gawain mo, tapos pinapasa mo sa iba. Diba? Yan po ang nakakainit ng dugo Hindi ho ba? Ang dami po nating mga kababayang naghihirap, hikahos sa buhay, umaahon pa lang galing nung pandemya, tapos ganyan po, no? Aalisan pa ng mga benepisyo. Panoorin po natin.
Habang namumudmod ka ng AX, ngayon para sa mga boboto sa'yo sa 2025, 900,000 pamilya sa ilalim ng 4Ps ang nagugutom ngayon. Exactly. Habang nagpapapogi ka dyan sa 5 billion na nasungkit dyan sa budget na yan, forma AX doon na pinapadaan Yung 900,000 na pamilya, nung nakaraang taon po, wala pong nakuha. Diba? Kanya-kanyang diskarte para magpapogi sa taong bayan. Hindi ho ba? Kaya po talaga, ito pong si Amy Marcos, lagi po niyang binabatikos ang kanyang kapatid. Binabatikos po niya ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Akala mo naman, karaming batas na naisa, o karaming panukalang batas na sa batas o naaprubahan 'di ba? Sabi po dito sa tawag dito content ni sa totoo lang extreme. Amy Marcos, pati kapatid mo na si BBM ikinakahiya ka na. 'Di ba? Bakit po ganun? Mga kababayan po nating mga mahihirap. 'Di ba? Ko-questionin po natin, iboboto pa po ba natin itong ganito? 'Di ba? Kulang na nga ho sa output, puro pa reklamo, pagkatapos po niyan yung mga benepisyo po ng karamihan sa ating mga kababayan, inaalis pa. Yun po ang nakakalungkot. Senadora Amy, bakit po ganon? Napapanahon na para ikaw ay dapat makasuhan at mapanagot na sa pandarambong sa pera ng bayan. Ikaw ang tunay na magnanakaw. Parang slang pa sa totoo lang extreme, mga kaibigan. Yan po ang nakakalungkot na realidad, mga kaibigan. Kasi kung i-check po natin, ilan na po ba ang batas? Sa mga followers po dyan ni Amy Marcos, ilan na po bang panukalang batas ang napapirmahan po niyan? At naging bahagi po ng ating saligang batas. 'Di ba? Parang lagi po natin siyang napapanood, kadalasan reklamo, kadalasan kampi doon sa mga kumakalaban sa gobyerno, nandun sa mga Duterte, pero sa kapatid niya puro negatibo ang binabato. Sa kanyang pinsan puro negatibo ang binabato. Ang maganda lang dito, mga kaibigan, kahit po ganyan siya, bato ng negatibo, yung kapatid niya puro productive ginagawa. Yung pinsan niyang si Martin Romualdez nung nakaraan sa Davao, mga kaibigan, sariling pera po ang ipinangaayuda, hinaharang pa ng mga opisyal ng Davao. Ganon Amy, hindi puro dada, hindi puro salita. 'Di ba? Dapat gumawa ka. Kung urgent 'yan, hindi mo na kinakailangan ng magantay ng pera ng gobyerno. Kung may pera ka naman, bakit hindi mo 'yan gamitin? Gayahin mo yung pinsan mo. 'Di ba? Sila gawa, hindi salita. They walk the talk. Hindi puro papogi sa social media, hindi puro tawag dito pa-eksena at pa-interview sa press. Kaya kayo po, mga botante, isipin niyo po kung sa 2025 po karapat dapat pa ba ang kagaya po ni Amy Marcos sa inyo pong mga boto. Nakakalungkot lang kasi nagsasuffer po ang ating mga mahirap na kababayan. Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyong lahat.